what's up? Welcome back din sa ating Child It's Bobs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga babayan, no? At eto na nga, pati Navy pala ng China ay mahina ring klase mga babayan, no? Peke din daw. So dito sa ating papanoring video ngayon mga babayan, ay alamin natin, no, kung bakit nga ba mahinang klase rin pala itong mga China Navy mga babayan. Ay ba naniniwala, no, na mahinang klase yung mga barko ng China at yung diskarte nila, no? Ito opinion ko lang din, no. Titignan natin kung kayo ay sasang-ayon, no, na yung mga ginagawa na yan ng China, no, para pagpapakita lang ng lakas, no. Marami silang barko. Diba, napakarami nilang barko. Pero kung mapapansin ninyo, sang-ayon ba kayo na yung maraming barko nila, no, puro ano lang, Chinese militia vessel lang. At ang nakikita natin, no, na mga barko na nandyan sa West Philippine Sea na paulit-ulit pumapasok sa atin, parang ano, parang mga ulam lang din, no, na paulit-ulit. No, yung numero ng mga barko nila, pansinin ninyo, no, sang-ayon ba kayo dyan? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion, alright? Alright, at tayo nagbabalik ulit sa isa pang reaction video, mga babayan, no? Pag-uusapan natin yan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe sa channel ni Pinoy Mystery Channel. Nandiyan po sa ibaba yung link ng kanyang channel, alright? At kung kayo ay bago pa lang dito sa ating channel, please don't forget to subscribe. Paki-like naman po ang ating video ngayon, mga kababayan. Share at comment dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright, so wag na natin patagalin, umpisa na natin. Let's go! Hukbong pandagat ng China, pinakamalaking navy sa buong mundo. Nilampasan pa ang Estados Unidos at ang Russia. Ginagamit ng mga komunista na pambulas sa mga karatig na Asyanong bansa. Parang ano, pakitang puwersa lang. No? Papakita lang nila na marami kaming barko. No, matakot kayo, marami kaming barko. Parang gano'n. Pinangungunahan ng 3 higanting aircraft carrier, suportado ng mga destroyer, missile frigates at mga submarines. Sinabihan ng pinuno na maghanda sa isang matinding labanan sa South China Sea. Sino man ang pinupuntiryang kalaban ay siguradong nanginginig na sa takot. Subalit magugulat ka sa malalaman mo na ang lakas ng Chinese Navy ay makikita lamang sa papel. Dahil ang mga barkong panlaban ito ay pinuputakti ng sari-saring problema. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Patuloy na maririnig sa mga balita ang pambubulas ng Partido Komunista sa mga barko ng Pilipinas na tumatawid ng South China Sea o West Philippine Sea. Tila ba naglalaro ng patintero ang dalawang nasyon sa pinag-aawayang Exclusive Economic Zone? Napakaraming beses na tinitira ng water cannon ang mga barko doon. May okasyon pa nga na hinaharang at binubundol. Kahit na may opisyal na reklamo ang Pilipinas laban sa China, waipek ito sa partido. Kasi nga, hindi naman nila talaga pinapansin yan. Bakit kamo, no? Bakit namin papansinin yung mga reklamo nyo na yan? No, taon bago ma-desisyon na yan. Wala kami pakialam dyan. So, habang walang desisyon yan, gagawin namin kung ano yung gusto namin. Diba? Ang panibagong insidente ay noong araw ng Martes. Ganun ang katwiran ng mga Chinese na yan. Wala silang pakialam dyan. Ika-5 ng Marso, ngayong 2024 ayon sa Binang News, na binomba ulit ng China Coast Guard ng water cannon ang isang barko ng Pilipinas na patungo ngayong Shoal. Ayon sa ulat, sa unang pagkakataon, may 4 na nasaktan.
Isa lamang ito sa napakaraming insidente ng pambubulas ng China sa mga Pilipino. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit malakas ang loob ng mga inchik na mambuli sa atin. Isa sa palusot ng mga kumakampi sa komunistang China ay ang pambobomba ng tubig, panghaharang at pambubundol sa mga barko ng Pilipinas ay dahil sa pinoprotektahan lamang daw tayo ng China. Dahil sa delikado ang karagatan, kaya pinipigilan nila tayong mapunta sa peligro. Kumbaga dinidisiplina lamang nila tayo para sa ating kabutihan. Parang isang magulang na pinapalo ang anak kung matigas ang ulo upang matuto. Siyempre maraming naniniwala sa buluktot na palusot. Ito ang tinatawag nilang gaslighting o pagbibigay ng baliktad na realidad sa mga hindi gaano nag-iisip. Kumbaga reverse psychology. Parang ganun yung style nila, no? Ang sasabihin nila, eto, pero ang katotohanan o yung totoong intensyon nila, no, hindi ganun. 'Di ba? Ang totoong intensyon nila, mahawakan yung territorial waters na yan ng Pilipinas. 'Di ba? Ganun yung gusto nilang totoong mangyari dyan. Kunyari lang, no, na concern sila. Siyempre, hindi lahat ng Pilipino ay nauuto. Maraming netizens na nakakagamit ng kanilang critical analysis at hindi nila kayang gawing isang tanga. Oo, dahil matatalino mga Pilipino at alam, no, na pinapaikot lang tayo ng China dun sa mga baluktot nilang mga paniniwala. Diba? Alam ng marami ang tunay na dahilan ng pangaharang at ito ay ang pangangkin ng mga ganit na komunista. Ganun pa man, bakit nga ba malakas ang loob ng mga inchik na mambuli sa WPS? Kaila sa marami, na taong 2021 nalampasan ng People's Liberation Army Navy ang sukat ng mga pinakamalaking navy sa buong mundo, ang Russia, North Korea at Amerika. Ang ulat ng Taipei News na mayroong mga 70 submarine ng PLA Navy at ilan dito ang pinatatakbo ng nuklear. Meron din itong 3 higanting aircraft carriers na ang pinakabago ay nilagyan ng electromagnetic catapult launching system. Bukod dyan, kasama sa armada ng PLA Navy ay ang mga makabago nitong guided missile destroyers, frigates at corvettes, mga panlaban sa karagatan na talagang katatakutan sa Asya. Ito ang mga pambungad ng PLA upang ipakita ang kakayahan ng Navy kung mayroong mga drill na nagaganap. Katulad noong buwan ng Setyembre taong 2023 na ibalita sa Maritime Executive na nagsagawa ang Navy ng PLA ng pinakamalaking pagsasanay ng mga aircraft carrier sa karagatan ng Pacific, kasama ang ilang destroyers at nuclear-powered submarines na nagpakita ng kanilang lakas pandagat. Ilang missiles din ang pinalipad na nasaksihan ng mga bansa sa Asya. Dahil dito, nabahagang buntot ng marami. Marami, pero hindi lahat. Joining me right now to talk more about the threat of Communist China is the Gatestone Institute Senior Fellow. He is author of The Coming Collapse. Kumbaga, may pagkakaiba yung marami, no? O doon sa kumpara sa lahat, no, na bahag. Kumbaga, lahat natakot sa China. Pero yung marami, no, hindi siya sa lahat. Marami lang. China as well as... Sa kabila ng pinamalas na nakakatakot na lakas pangkaragatan ng Chinese Navy, hindi pa rin nagpabulas ang ilang bansa, bagkusay, kinontra ang kakayahan ng China. Ilang buwan lang ang nakalilipas, inulat noong Oktubre sa Reuters na ang Pilipinas at mga kasangga nito ay nagsagawa ng kanilang naval drills na tinawag na sama-sama, kahit pa sa gitna ng tensyon sa Pacific. Base sa pahayag, kasama sa puwersa ay ang mga bansang Britanya, Canada, Japan at Estados Unidos. Ilang barkong pandigma ang ginamit ng halos 2,000 mga sundalo. Matapos pa ang ilang buwan, noong lang Pebrero taong 2024, binalita sa USI News na naulit muli ang naval exercise ng Pilipinas. Pero 3 bansa lamang ang kasali. Ganun pa man, ito ay isang tagumpay. Kahit kailan ay hindi nagpabula sa mga Pilipino sa pananakot ng mga inchik, kahit tinitira ng water cannon ng mga barko na tumatawid papuntang Ayungin Shoal. Oo, dahil makikita mo naman, no, sa tapang ng ating sandatahang lakas. Kasi kung matatakot yung mga yan, mga kababayan, no, hindi na sila babalik dyan. No, at hindi maraming Pilipino, no, ang magpapa-enlist sa Philippine Navy o Philippine Coast Guard kung sila ay natatakot. Doon nating makikita na talagang sadyang matatapang, no, ang mga Pilipino, dahil lalo na't pagka inaapi na, no, papalag at papalag talaga yung mga yan.
Kahit sabihin pa nilang ang China ang may pinakamalaking navy sa buong mundo. Yun. Lalo pa na gumagawa ito ng pang-apat na aircraft carrier upang idomina ang buong Indo-Pacific. Inaasahan na sa darating na taong 2030 ay aabot sa bilang na 440 ang mga barko ng PLAN. Kasama dito ang 80 mga submarines. Mas mabilis ang pagpapagawa ng China sa mga barko nila kumpara sa Estados Unidos. Kaya marami ang nababahala sa lumalaking navy ng mga komunista. Pero ang tanong, matitibay ba, no? Di ba may napabalita na yung submarine ng China lumubog? Di ba? At maraming namatay na crew. Kung magpapatuloy ito sa kanilang layunin, siguradong masasakop ang buong South China Sea. Gaano kalakas ang Navy ng China? Alam nyo kung totoo talaga na ganun karami, no, yung mga barko ng China, bakit hindi natin yan nakikita na naka-deploy sa South China Sea kung talagang inaangkin nila yan? Diba? Hindi natin nakikita na deploy paulit-ulit yung mga numero ng barko, no, ng Chinese Coast Guard at PLA Navy, no, na naka-deploy sa South China Sea. Diba? Hindi natin nakikita yung mga barko na yan. No? Nasaan yan? So kung 400 mahigit yung mga barko na yan, no, saan nakapark yan? Saan nakadaong yung mga yan? At hindi yan nakikita. Diba? Kasi kung yung mga barko na yan, ganyan talaga karami. No? Alisin natin yung Chinese militia vessel na yan. No? Kung ganyan karami yan, kung 400 talaga yung mga barko na yan, nasaan yan? Kasi hindi mo po pwedeng burahin basta-basta. Kitang-kita yan sa ganung karami. No, na barko, kitang-kita yan. No? Sa daungan nila, sa lagayan ng mga barko nila, kung saan nakadaong yung mga yan, sa mga pantalan, 'di ba? Kitang-kita yung mga barko na yan. Kung bilang ng mga barkong panlaban ang pag-uusapan, walang tatalo ngayon sa China dahil sila ang may pinakamarami. Pero kung ang pag-uusapan ay lakas, dito nagkakaroon ng pag-aatubili. Dahil sa hindi kamot marami ay magaling na, bagamat kapag marami ay nakalalamang. Ang husay sa labanang pangkaragatan ay nasa galing ng estratehiya, sa lakas ng sandata at sa kargang teknolohiya. Halimbawa noong buwan ng Disyembre taong 2023, 3 maliliit na barko ng Houthi ang umatake sa isang aircraft carrier sa Red Sea. Sino sa dalawang nagwagi? Sa kabilang banda naman, 2 sea drone ng Ukraine na nagpasabog sa isang makabagong barko ng Russia sa Black Sea. Kaya estratehiya, teknolohiya at firepower lahat ay kinakailangan. Kung sa bilang walang tatalo sa Navy ng mga inchik, pero ang problema sa Navy nila ay puno ito ng problema. Nagets mo? Una, base sa pahayag ng national interest na ang Liaoning na unang aircraft carrier ng China ay ang lumang carrier ng Russia na ginawa noong 1980s pa. Ito ay gagawing kasino sa dagat noong binili ng China. Pero nagbago sila ng isip at tuloy ang ginawang aircraft carrier ulit. Bagamat nilagyan ng advancing teknolohiya, ang korte at disenyo ay makaluma at hindi na naaayon sa makabagong kagamitan. Dahil dito, gumawa mga inchik ng sarili nilang aircraft carrier. Pero may ilan na naman itong problema. Ayon sa Business Insider, katulad ng nauna nilang aircraft carrier, pareho itong tumatakbo sa gasolina, parehong mabagal at maingay, at hindi pwedeng pangmalayuan. Bukod dyan, sinabi sa SCMP noong taong 2022 na nahihirapang kumuha ng mga jet pilots para sa aircraft carriers ang mga inchik, marahil dahil sa walang karanasan ng kanilang hukbo pagdating sa labanan sa dagat at sa Top Gun dogfight sa ere. Walang bihasang guro na pwedeng magturo. Maliban na lamang kung hihingi sila ng tulong sa Russia. Ano-tano pa man, binanggit sa Reuters noong isang taon 2023 na ang mga aircraft carriers ng China ay theatrical o palabas lamang pero maliit lang ang dalang peligro sa mga kalaban. Ayon sa ulat, ang mga higanting barko ay propaganda lang ng China at hindi nito kayang depensahan kahit ang sarili sa totoong labanan. Aabutin raw ito ng ilang dekada bago maperpekto ang diskarte hinggil sa digmaang pangkaragatan.
Bukod sa problema sa kanilang aircraft carriers, may problema din sa mga tauhan ng kanilang submarines. Inulat sa 9 News na pinahayag ng China's Second Military Medical University na marami sa kanilang mga sailor ang nagkakaroon ng mental at psychological problem. Ayon sa ulat, sa kauna-unahang pagkakataong lumabas ang pagsusuri hinggil sa malubhang problema. Binalita din niyan sa Business Insider na ayon mismo sa pag-aaral ng mga inchik, nagkakaroon ng malubhang psychological problems ang mga submariners dahil sa kalagayan sa loob ng sasakyan sa ilalim ng dagat. Kaya siguro bago natapos ang taong 2023, naibalita ng NDTV na isang nuclear submarine ng China ang naaksidente dahil naubusan ito ng oxygen at 55 ang namatay. Bagay na itinanggi ng mga komunista. Hindi talaga nila aminin yun. Dahil pagka inamin nila yun, parang inamin nila na walang kwenta yung mga armas at kagamitan nila. Diba? Ang isa pang hindi binabanggit ng partido hinggil sa napakalaki nilang Navy ay halos kalahati nito ay mga patrol boats lang at landing craft. Mga barkong rumoronda sa kanilang teritoryo at mga nagsasakay ng amphibians upang ihatid sa kabilang pampang. Hindi talaga mga panlaban. Siyempre may mga daladala rin sigurong machine gun sa mga patrol boats at landing crafts pero hindi akma sa mabigat na digmaan. Kung dadaanin sa bilang ng barko ng Navy, talagang napakalaki. Ganun pa man, hindi ito nauusisa ng mga karatig na bansa na ang kalahati ng Navy ng mga komunista ay walang silbi. Tapos, maraming problema sa aircraft carriers at ang mga tauhan ay nasisira ang ulo dahil nga magaling sa negosyo pero hindi sanay sa gulo. Anong aral ang mapupulot dito? Kinatatakutan ng buong Asya ang Navy ng mga komunista dahil sa ito ngayon ang pinakamalaking hukbong pandagat sa buong mundo. Ganun pa man, kung susuriin ang loob ng higanting armada, mapapansin na puno ito ng problema sa sasakyan, pati sa kanilang tauhan. Ito yung halimbawa na ano ang mas maganda, bilang o husay. Siyempre, mainam kung parehong meron. Kaso sa mga komunista, talagang pinunterian nila lamang ang dami ng sasakyan kaysa sa galing ng kanilang panlaban. Para ba itong isang malaking puno, pero walang kulimlim? Ganyan-ganyan mga kababayan, during panahon ng mga digmaan dyan sa China, no, yung mga ginagamit nila na mga barko, no, marami lang, 'di ba? Pero yung totoo niyan, no, yung marami na yon, ilan lang talaga doon, mga kababayan, ang may silbi, no, doon sa mga barko na ginagamit nila during those time, no, yung mga labanan ng mga dinastiya diyan sa China. Makikita niyo yan sa mga historical books o mga historical na mga details, 'di ba? Makikita nyo rin yan sa YouTube, no, yung mga historical facts na nangyari, no, during those time. May mga digmaan diyan na maraming mga barko pero mga walang silbi. 'Di ba? Parang palamuti lang at talagang ganyan ang strategy ng mga Chinese. Kahit noon pa, mga babayan, no, yung marami lang, no, pero wala talagang silbi. Yun lang yun. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section para sa mas marami pang reaction video. Alright, peace. I'm out.